Welcome sa Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas. Kahit backyard breeder tayo, sasabay tayo sa mga big time breeder dyan. Maraming magmamanok ang mahilig magkwento at minsan ay parang sobrang taas kung magpuri sa sariling manok dahil bahagi talaga ito ng kultura at psikolohiya ng pagmamanok. Hindi lang kasi simpleng alaga ang tingin nila sa manok, parang pride, reputasyon at minsan pati pagkatao nila ay nakakabit dito. Ilan sa mga karaniwang dahilan kung bakit nila laging sinasabing magaling ng kanilang manok ay dahil sa pride at reputasyon. Kapag breeder o handler ka, malaking bagay ang pangalan mo. Kapag kilala kang may malalakas na manok, mas nire-respeto ka ng ibang magmamanok, kaya madalas nilang ikwento ang linyada nila. Maraming breeders ang gumagastos ng malaking oras, pera at effort sa pag-aalaga. Kapag matagal mong inalagaan ng isang manok, natural na maniwala kang espesyal ito, parang anak o atleta na pinaghirapan mong sanayin. Marketing o pagpapataas ng halaga. Sa mundo ng kinahihiligan, mahalaga ang hype. Kapag napaniwala mo ang iba na magaling ang linya o broodcock mo, tumataas ang value ng CCU, stags o breeding rights. Kaya minsan may halong promotion ng pagkukwento. Sa isang lugar sa Metro Manila ay may lalaking nagngangalang Denden. Siya ay isang backyard breeder. Pero huwag ka dahil kahit backyard lang siya ay pumapalag ito sa mga big time. Mabibigat ang mga breeders na pinanggalingan ng manok ni Denden. Kagaya nito. Ito mga Gengen Ariata to eh. Itong winner. Gengen Ariata yan, pero nakaposto sa Kelso yan. Ano yan, winner na yan. Magaling yung pagkapanalo yan, di ba? Ang lawak din ng panyo, Gengen Ariata. Tsaka yung mga gray, Doyet. Doyet Lapid to. Yung mga ko. Yan, nagpaligo tayo. Hindi nga maganda panahon eh. Kala ko nga kanina, araw ng gusto eh. Tignan mo. Hindi sanay sa ligo. Ayan, kapapanalo lang niya. Kaya pinaligo ko para makasingaw. Sa pagkakataong ito ay inilabas na ni Denden ang secret weapon niya sa kanyang manukan. Ito ang kanyang talisayin na kahit pilay na ay nagtagumpay pa. Yung medyo parang binabae din na parang talisain na choco. Hindi ko maintindihan ang gulay nun eh. Ayun, tama niya lang. Wala na. Hindi naman nakapalo yung kalaban kundi yun lang eh. Hindi naman kaya ba? Tignan natin kung barako lang. Ayun ang nanay nyo, no? Ito ang nakatali. Kaya yung nakarang taon, yung mga pinanalo ko, yun din ang nanay. Yun din ang nanay niyan. Ikaw mo yung mata niya, red eye. Mata. Yun yung yung hinawakan siya sa buntot. At dito, mga tested mga inil dito. Maliban sa talisayin na pilay pero nagwagi pa, ay may isa pang mas matinding talisayin si Denden. Ito raw ang pinakalolo ng mga manok niya. Matindi tong isa na to dahil sa isang sayaw niya ay dapa na raw ito. Pero katulad ng nauna niyang talisayin ay nagtagumpay na naman ito. Yan yung pinakalolo. Bata pa yan. 2019, isang taon. Ilang taon na ba? 20. May 5 years, no? Oh, 5 years. Ayan. Nabalda yan, kalaban niya, binabae. Luhod yan, dalawang paa. Dumaling na isa. Sabihin, nung tinamaan siya, luhod siya. Nakasilid na sigurado. Hindi, naunahan talaga siya eh. Sabihin, nung naunahan siya, nung tinamaan siya, nagalit siya. Tsaka niya nung niretsyada yung kalaban. Palibasan binabae. Siyempre, nagiri siya ng unang Pero nung tinamaan siya, talagang hindi niya tinantanan. Yun ang pag-aninggi sanay sa binabae. Hindi talaga yun. Talaga. Si Denden ay makukonsiderang isa sa pinakamagaling at pinakamaswerteng magmamanok dahil simula 2023 hanggang 2024 ayon sa kanya ay umabot na sa 30 ang kanyang mga resibo at 4 lang ang ulats nito. Pero ang laban ko ngayon 2023, 2024, 4 lang ang naglag ko. Pero ang panalo ko na, 30 na, nasa 30 na. Sa loob ng
Netong 2023 at 2024, Yun ang kabuuan na total lang. oo, yun ang laban ko nito. May 30 na panalo ko, tapos 4 na laglag ako, 4 na talo, tapos ilan draw? 2 draw, 3. Sa 30 manok yun. Marami pwede na ano. Panalo ka na ron. Oo naman. Oh, tapos yung iba, champion. Di ba nito, 2 sunod. Itong 2024, Oo. 2 agad na champion. Pagkasaba ko agad ng, ng laban. Oo. Yung bagong breed ngayon, 2 sunod yun. Puro champion. Yun yung una kong laban, di ba? Ang tagal Diyan ko din hindi yun sa San naglaban. Mateo? Oo, tagal ko di ba hindi naglaban. O, yun yung nasaba ko. Antimano, 2 champion magkasunod. Eh nito, nadali ako, talagang ganon, di ba? Oo, hindi mo makakaiwas doon. Talagang ganon. Talo talagang ganon. Di naman lagi tayong Kaya lang, sabihin, sa record nila, talagang lamang sa panalo. Oo, okay na. Di ba, sa 30, hindi na ako, ron? hindi na ako talo doon. Pangarap ng kahit sinong magmamanok ang makatungtong sa Araneta. Ibig sabihin doon ang mabibigat at hindi pinalampas yun ni Denden. Nakapasok pa nga raw siya sa finals. Pero ang problema ay kulang lang ang manok na dala niya. Dahil 7 manok ang paligsahan pero 6 lang ang dala niya. Naku, sayang naman Denden. Lalo na sa Araneta. Huwag mo sabihin ang kalaban mo nung buro okay lang. Pero napasama ka na ron. Oo, masok na ako sa final Pinulang lang sa manok. Yun ang problema ko. Paano kung nilulang ka sa manok? Kasi ang laban na ni 7 Stag Ibig sabihin, ilan dapat ang manok mo nakabasa? Aba, kung 7 Stag dapat, alos pinakamaganda may 50 ang manok. Eh, biro mo, ang manok ko lang 6. Hindi, wala na. Kulang pa. Oo. Pero umabot kami ng pre-final. Sige, makatungtong ka lang na Araneta, okay na yun. Maranasan mo man lang, sabi niya, na makatungtong sa Araneta na manok mo. Puro manok mo. Pero, atras na ako, kinausap ko. Siguro, bukas ang laban namin, kinausap ko si boss. Yo boss, atras na tayo kasi malabo na tayong mga manalo dahil yung manok natin kulang. Tapos, isa, nagagaling sa sugat, isa bago pala naglalaban. Isa lang pwedeng lumusot. Nung sinabi niya, ngayon bababa atras, kaya mo na, at makatungtong ka lang sa Araneta. Sabi, maranasan mo lang na puro manok nilalaban, maka-Araneta ka. Okay naman, siguro, sa isip ko rin, siguro kaya nga ako ganun ni boss, kasi katulad ay patay na yun. Si boss, maano rin ako, siguro inaano niya lang na matuaman lang ako sa manok ko. Kahit ganun yung manok ko, backyard breeder lang ako, makakating ako dun sa taas. Araneta, no? Araneta, Hira kaya bakit breeder yun ako sa Araneta. Tignan mo yung itsura nung ko, pre, di ba? Ang kwentuhan, yabangan at pagpapalitan ng karanasan ay matagal nang bahagi ng kultura ng mga magmamanok sa Pilipinas. Minsan, hindi naman literal na pagyayabang lang. Paraan din ito ng pakikisama at pakikipagkapwa sa kapwa magmamanok. Sa totoo lang, karamihan ng veteranong magmamanok ay alam na walang manok na hindi nauulat. Kahit ano pa ang bloodline, madalas ang sobrang pagkukwento ay halo ng pagmamalaki, passion at minsan ay pagpapataas lang ng moral o pangalan. Kaya para masigurong sasabay ang manok mo ay siguraduhin na ang nananalaytay sa dugo nito ay lahing derasa. Kapag derasa, tiyak na walang kalas. Ito, anak na ng 2 times winner ko. Yung Green Dex na pinakita ko sa'yo, kaya anak na yan. Tapos ang lolo niya 7 times winner. Sa'yo din, Hindi, bali sa barkada ko yun. Hiniram ko lang yung pinang-infuse ko lang. Inyong napanood ang isa na namang edisyon ng ating presentasyon sa channel na Derasa. Para siguradong updated ka sa mga video uploads ng ating channel ay siguraduhin nakasubscribe ka na at naklik ang all sa notification. Hanggang sa muli na naman nating upload dito sa channel na Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas.